1 to 7. Basahin po natin, siyang naghangad ng pagkukup sa katastaasan at nanatili sa pagkalinga ng makapangyarihan. At makapagsabi kay Yahweh, buog ka't kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Next po, sa 3, basahin po natin, sa panganib at bitag ikay kanyang ililigtas, at sa kahit anumang matinding salot ay di ka makdaranas. Lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malapat na pakpak, at sa kalinga niya ay palagi kanyang nakakatiyak. Iingatan niya at ipinagsasanggalang pagkat siya'y matapat. 5. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglang paglusog ng mga kaaway. Ni sa ano paman darating na salot, pagkagat ng dilim sa araw, pagpuksay, wala kang takot sa araw man dumating. Last verse po tayo, sinabi po dyan, kahit na mabuwal sa iyo sa harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ay bigla ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Amen po. Purihin ang ating mga Panginoon at kawayan mo yung katabi mo at sabi mo sa Kanya, Happy Valentine's. Amen po. Hindi pa tayo nakakalahati ng buwan, ng araw ng buwan ng January, marami na pong nangyari. Amen po. Maraming aksidente, maraming namamatay, may mga kalamidad. Nung nakaraan nga, naglindol yata dito din. Amen? Lumindol daw mga kapatid. At yung Agno po, yung ano po yata, pirang naging sentro. Kaya di po natin alam yung mga dumarating sa atin, pero salamat kay Lord, ligtas pa rin mga kapatid. Amen po? Kaya mga kapatid, ating papag-aralan, God is our protector. Anong ibig po sabihin ng protector? Ang protector po mga kapatid, kung paano tayo iniligtas, iningatan ng Panginoon sa bawat araw ng panganib. Ang dami po nangyayari ngayon, aksidente, bigla-bigla. Yung mga kapatid, yung nangyari po dito, yung madam nakahinto na, pero aksidente pa rin. Ganun po talagang nangyayari kasi sa mga bagay na yan, hindi natin inasahan na bigla ang dumarating. Amen po? Ganun din po sa ating buhay. Kaya mga kapatid, magiging overconfidence po tayo dahil kasama natin ang Panginoon. Amen. Na kahit anong mangyari dumating na hindi natin inaasahan, pero andyan yung protection ni Lord kasi 24/7 hindi natutulog ang Diyos para bantayan niya yung kanyang mga anak. Amen. Amen po? Kaya ganun po tayo mga kapatid, kapalat po sa harapan ng Panginoon kasi sa mata ng Diyos, hindi nahiwalay po sa atin kahit anumang aksidente. Panganib mga kapatid, hindi po tayo mapapahamak. Ganun kabuti ang Diyos po natin. Kasi yung nangyari po mga kapatid dito po sa may sigsag, mayroon doon pong accident po doon. Nahulog yung isang van po doon. Sa sigsag, bihira po mangyayari mga kapatid kasi hindi nga natin alam kung ano po yung mangyayari. Kaya nga dito, pero sabi ng Panginoon, God is our protector. Amen? Naniwala ba kayo na kaya tayong proteksyonan ni Lord? Sa panahon ng kagimpitan, sa panahon ng mga salot, basahin po natin sa Bukong Mawi. Basa. Sabi po dyan, mga kapatid, siya naghangad ng pagkupkup. Hindi mo hinangad yung pagkupkup, pero si Lord mismo hinangad niya na kupkupin ka kasi anak niya po tayo. Amen? Ano pa sa katastasan at nanatili ang pagkalinga ng makapangyarihan niya mga kapatid. Kaya pong i-restore mga kapatid yung mga bagay na nawala po sa atin. Kaya tayong palakasin, kaya tayong pagalingin, kaya niya tayong pagpalain, Amen. kaya tayong ingatan sa mga sakuna na dumarating. Amen. Di ba mga kapatid, sa mga kalamidad na lang nagdaan, kung paano tayo iningatan ni Lord, kung paano tayo pinutiktahan ng Panginoon. Alam mo po yung nangyari po mga kapatid, yung pamangkin ni Ernel Cardon. Yun mga kapatid, ang findings pala ng doktor mga kapatid, radiation ng cellphone. Ayan. Umakyat sa utak. Ayan. Yun yung isang findings ng doktor. Kaya ngayon mga kapatid, mag-ingat po tayo. Kasi ang radiation mga kapatid, malakas ang radiation ng cellphone po. Kaya may mga abiso, tingnan nyo yung mga nababasa mo sa Facebook kung nakikita ninyo na bigla-bigla nagkukulaps. Ganun po yung sitwasyon niya, nanginginig. Ganun po yun mga kapatid, kaya mag-ingat po tayo sa panahon natin ngayon. Na huwag tayo mag-overreact sa mata natin. Iano na po natin. Kasi kailangan huwag tayo maging Tayo po mapapahamak. Ang dami na po
nangyari mga kapatid na ganyan. Hindi lang po natin. Ngayon, dito na po mismo sa atin. Kaya na wala po tayo magawa mga kapatid, kundi yung mga bagay na yan. Pero alam nyo, pagkanak tayo ng payo, pero huwag natin abusuhin. Mayroon po tayo, tawag dito yung disiplina. Dinidisiplina din tayo ng Panginoon. Mapalad nga tayo. Di ba sa buhay natin kung paano pinagpala ng Diyos ang tao? Na halos lahat ng tao may cellphone eh. Diyan pa ba kayo? Kahit nga, mahirap ang buhay, nagkaka-cellphone eh. Kasi yun yung gusto ng tao. Magkaroon ng cellphone. Sabi nga ng iba, mas pipili na cellphone ang irigano kaysa mga bagay-bagay eh. Di ba? Nangako naman tayo mga kapatid bilang magulang. Yung mga anak ko dati mga kapatid, di ba? Nung pandemya, doon lang sila karoon ng tigis ng cellphone. Sakripisyo. Ang cellphone ko dati, pinagtsatsagaan ko mga kami kasi kahit basag-basag.